Kumusta? Ako ay natutuwa at naparito ka. Welcome to Maestra Mo YouTube channel. Manood, makinig, at matuto. Ang asignatura natin ngayon ay Mathematics para sa ikalawang baitang. Tayo na ay nasa Quarter 4, Week 7. Kasanayan. Finds the area of a given figure using square tile units. Number of square tiles needed. Estimates the area of a given figure using any shape. Tayo muna at magbalik tanaw sa ating nakaraang aralin. Panuto, isulat ang L kung ito ay nasusukat ng liters at ml kung ito naman ay nasusukat ng milliliters. Halina't magpatuloy sa ating panibagong aralin. Ngayon ay basahin ang kwento at sagutan ang mga sumusunod na katanungan base sa nabasang kwento. Sina Juan, Lito, Andres at Maria ang magkaklase sa paaralan ng San Andres Elementary School. Sila ay inutusan ng kanilang guro na magtanim ng gulay sa hardin ng paaralan. Si Juan ay binigyan ng 12 square tiles na lupa na kanyang mapagtataniman. Si Lito ay 8 square tiles. Si Andres naman ay 16 square tiles. At si Maria ay binigyan ng 20 square tiles sa kanyang pagtataniman ng lupa. Ngayon ay sagutin ang mga katanungan. Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Saan nag-aaral ang mga magkakaklase sa kwento? Ano ang inutos ng guro sa kanila? Sino sa mga magkakaklase ang may pinakamalaking lugar na pagtataniman?
Sino sa mga magkakaklase ang may pinakamaliit na lugar na pagtataniman? Paano natin malalaman kung paano kunin o mabibilang ang square tiles ng isang area? Alamin muna natin kung ano ang ibig sabihin ng area. Ano ang area? Ang area ay nagsasabi kung gaano kalaki ang espasyo sa loob ng polygon. Ang area ng isang figure ay ang bilang ng mga square unit na sumasaklaw sa isang closed figure. Ang sukat ng area ay masusukat sa pamamagitan ng mga square tile units. Sa pagsukat ng area ng may hugis rectangle, masusukat ang area sa pamamagitan ng pagmultiply ng lapad at haba nito. Ilang square tiles mayroon ang haba nito? Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5. Mayroon itong 5 square tiles. Ngayon naman, ilan ang square tiles mayroon ang lapad nito? Bilangin natin. 1, 2, 3, 4. Mayroon itong 4 square tiles. Ating i-multiply ang 5 square tiles na haba at 4 square tiles na lapad. 5 times 4 equals 20. Ang area ng rectangle na ito ay mayroong 20 square tile units. Para makuha ang area ng rectangle, sundan ito. Area is equal to length times width. Area is equal to 5 times 4. The area of the given rectangle is 20 squares. At para naman makuha ang area ng may hugis parisukat o square, sundan ito. Area is equal to side times side. Para makuha ang area ng may hugis parisukat o square, ay bilangin ang square tiles bawat gilid o side. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4. Bilangin naman natin ang square tiles ng gilid na to. 1, 2, 3, 4. Area is equal to 4 times 4. The area of the given square has 16 squares. Narito ang isang halimbawa ng lupa na pagtatamnan ni Juan. Tingnan ang nasa larawan. Ang hugis ng lupang pagtatamnan ni Juan ay hugis parihaba. Ngayon ay alamin natin ang haba o length, lapad o width, at ang area nito.
Ilang unit ang haba o length ng lupa ng pagtatamnan ni Juan? Bilangin natin. 1, 2, 3, 4. Ito ay may 4 o 4 na unit. Ilang unit ang lapad o width ng lupa? Bilangin natin. 1, 2, 3. Mayroon itong 3 unit. Ilang kwadrado o parisukat ang unit sa loob ng hugis ng lupang pagtataniman ni Juan? Magaling! Ito ay may 12 units. Ano ang 4 at 3 kung iuugnay sa 12? Ano ang ginawa sa 4 at 3 upang maging 12? Mahusay! Atin itong i-multiply. Upang bilangin ang kabuuang parisukat na unit o square units o tiles sa loob ng hugis parihaba, ano ang gagawin sa length at width upang makuha ang area? Tama! Area is equal to length times width. Ating imo-multiply ang length sa width. Bilangin natin ang mga parisukat o square units or tiles sa bawat lugar ng bahay. Tingnan. Narito ang mga bahagi ng bahay na mayroong hugis parihaba. Silid tulugan, kusina, silid kainan, sala, garahe, at palikuran. Ngayon ay kumuha ng sagutang papel at alamin ang haba at lapad at ang area ng bawat bahagi ng bahay. Tingnan ang iyong mga isinulat. Tama ba lahat ang iyong mga naging sagot? Kung oo, magaling! Anong lugar sa bahay ang may pinakamalawak na espasyo? Magaling! Ito ay sala na mayroong 42 square units. Anong lugar sa bahay ang may pinakamaliit na espasyo? Tama ka ulit. Ito ay palikuran na mayroong 12 square units. Mas lalong linangin ang kaalaman sa pamamagitan ng pagsagot ng mga gawain. Tingnan ang larawang ito.
Alamin ang area ng bawat kulay. Guhitan ang mga sumusunod na hugis base sa hinihingi. Gumamit ng mga square tiles sa pagguhit. Narito ang mga mahahalagang dapat nating tandaan. Ang area ay ang kabuuang bilang ng parisukat o kwadradong unit sa loob ng hugis. Ang square tiles o square unit ay ginagamit upang malaman ang lawak ng isang area. Sagutan ang pag-alam sa natutuhan. Isulat ang kabuuang bilang ng square units o area ng mga sumusunod. Hulayan ang mga sumusunod upang maipakita ang area ng mga bahagi ng isang bahay. Sagutan ang pangwakas na pagsusulit. Bilangin ang mga square tiles sa bawat larawan. Piliin ang titik ng wastong sagot. Para sa bilang mula 6 hanggang 10, tingnan ang sumusunod na larawan at sagutan ang mga tanong.
Sagutan ang pagninilay. Panuto, pagtugmain ang hanay A sa hanay B. Bilangin ang may kulay sa bawat parisukat para maitugma ang tamang sukat o square tiles. Binabati kita sa iyong mga natutuhan. Huwag kalimutang i-like at i-share ang ating video. Hanggang sa muli!